Kabanata 1371. Ang pangingikil. Nagpatuloy ang fireworks show. Nakita ng maraming mamamayan ng Con City ang eksena sa kalangitan. Sa kagustuhang personal na masaksihan ang kahangahangang eksena, ang ilan sa kanila ay agad na sumugod sa lugar ng villa ng Lunar Mountain. Samantala, ang mga ayaw bumiyahe ay nakatayo lang at nanood ng napakagandang palabas sa labas. Ang mga paputok ay tumagal ng kalahating oras, at ang paligid ng open space ay puno ng mga tao. Sa unang oras ng fireworks show, halos lahat ng mga kalsada sa lungsod ay masikip, kung saan karamihan sa mga sasakyan ay nagmamaneho patungo sa Lunar Mountain. Hindi mabilang na mga tao ang tumangala sa langit mula sa tabing daan. May mga mag-asawa pang ang nakatayo sa gilid ng kalsada. Sinamantala nila ang ganoong romantikong sandali para ipagtapat ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Sa pinakamataas na pwesto ng open space, nakatayo si Tyr sa harap ng mga tao kasama si Winifred sa kanyang mga braso. Tumangala siya sa mga paputok sa langit at sinabing, "Mahal, ang maganda at makulay na tanawin ng paputok ay katulad ng pangako ko sa iyo. Oo, ang makasama kita ang pinakamaswerteng bagay sa buhay ko." Matamis na ngumiti si Winifred at yamakap sa mga bisig ni Tyr. Sa likod nila, magkahawak kamay din sina Xanthus Miriam at Cyrus Label. Noon pa man ay may nararamdaman silang dalawa para sa isa't isa, ngunit walang nang ahas na magsalita sa isip. Pero ngayon, parang nalagpasan na nila ang harang na iyon. Napuno ng mga paputok ang buong kalangitan, na nagpapaliwanag sa buong bundok ng Lunar. Kasabay nito, nakikita ng karamihan sa mga residente ng Con City ang pamumulaklak ng mga paputok sa itaas ng bundok. Ang buong eksena ay napuno ng maayos at mainit na kapaligiran. Sa oras na ito, sa isang lugar na hindi kalayuan sa Tyr, isang matandang hag ang sumusubok na sumiksik sa mga tao. Dahil pandak siya, hindi niya makita ang mga paputok kapag nakatayo siya sa karamihan. Ang nakikita niya ay isang dagat ng mga ulo na nakaharang sa kanyang paningin. Patuloy na sinusubukan ng matandang hag na sumiksik sa karamihan. Sa tuwing makakakita siya ng humaharang sa kanyang dinadaanan, hinahampas niya ang mga taong nasa harapan niya. Napaatras ang isang lalaki nang mabangga siya nito. Pagkatayo niya sa lupa, itinuro niya ang ilong nito at malakas na nagtanong, "Anong nangyayari sa iyo, matandang paniki? Bakit ka pumapatol sa mga tao? You're standing in front of me and blocking my view of the fireworks. Bilasan mo at umalis ka sa harap ko. Or else, I'll make you face the consequences." Snarled ang matandang babae, bearing kanyang ngipin. Hindi siya mukhang mabait gaya ng mga ordinaryong matatanda. "If you want to watch the fireworks, you can just say something and we'll make way to let you go up to the front. Pero, hindi ka na nagsalita at pinilit mo na lang sumulong. Can you bear the responsibility if nadapa ako sa lupa at nasaktan?" Ang mga matatanda ngayon ay talagang kaiyahiya at walang mga pangunahing asal. Hindi nakakagulat na walang naglalakas loob na magbigay ng kamay kapag sila ay nahulog sa kalsada. Maraming tao sa paligid nila ang nataman lang ng matandang babaeng ito. Noong una, ayaw nilang yumuko sa level niya. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay sapat na matapang na magsalita ng direkta, ang apoy sa kanilang mga puso ay nag-alab, at magkasama, itinuro ng lahat ang matandang babae at pinuna siya. Sa harap ng mga pagbatikos ng napakaraming tao, hindi lamang ang matandang babae na ito ay hindi natakot, ngunit siya ay naging mas mayabang. "Sino ka sa tingin mo? How dare you point your fingers at me?" Ang isang binata na may maalab na ugali ay tumangging umatras. "What a ill-mannered old woman. I dare you to touch me again if you can, who cares what's wrong with you? Umalis ka sa daan ko." Tinitigan siya ng matandang babae at malakas na hinampas ang katawan patungo sa harapan. Habang umiiwas ang binata sa gilid, natisod ng 2 hakbang ang matandang babae at bumagsak sa lupa. Kahit na matagal na siyang nagpupumiglas, hindi pa rin siya makabangon, at pagkatapos ay nagpakawala ng isang malakas na hiyaw, tulad ng isang katay na baboy. "Naku, mamamatay tao. May nagtangkang pumatay sa akin." Pagkatapos niyang bumagsak sa lupa, hindi napigilan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Isang bagay ang sasabihin, ngunit walang gustong magkaroon ng gulo ng walang dahilan. Kung tutuusin, sa loob ng maraming taon, halos araw-araw ay naiulat sa mga pahayagan ang balita tungkol sa mga matatandang dumaraan na nangingikil sa mga tao. Kung sila ang target ng blackmail, mahihirapan silang umiwas sa sitwasyon. May mamamatay tao. May pakialam ba sa inyo?
Nakahiga pa rin sa lupa, ang matandang babae ay patuloy na gumulong-gulong at sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Sinipa pa niya ang mga binti ng mga taong nakapaligid sa kanya. Anong nangyayari? Nakakunot ang noo na tanong ni Tyr, na may malabong narinig na ingay. Boss, titingnan ko. Agad na tumakbo si Achilles sa lugar ng kaguluhan. Anong nangyayari? Sinong gustong pumatay sa'yo? Tanong ni Achilles sa mahinang boses habang naglalakad sa crowd at nakita ang matandang babae na nakahandusay sa lupa, patuloy pa rin sa paggulong. Lalong napasigaw ang matandang babae nang makitang may paparating na maghahanda sa sitwasyon. Nagkunwari siyang may matinding sakit at patuloy na humahagulgol. Sa wakas, iniabot niya ang kanyang kamay kay Achilles habang siya ay bumubulong, binubuli ako ng mga taong ito dahil sa aking katandaan at itinulak ako sa lupa. Tingnan mo na lang itong mga pinsala sa aking mga braso at binti. Kailangan mong mabilis na hilingin sa iyong mga organizer na magbayad para sa aking paggamot, kung hindi, hindi ako aalis. Medyo naiinip si Achilles, dahil may nagdudulot ng kaguluhan sa napakagandang okasyon. Binubuli niyo ba itong matandang babae? Tanong niya. Hindi naman. Itinulak ng matandang paniki na ito ang mga tao sa harapan. Nabangga niya kaming lahat at nagdulot sa amin ng matinding sakit. Pero pagkatapos, bumagsak siya mag-isa sa lupa. Wala kaming kinalaman doon. Kung ikaw, huwag kang maniwala sa amin, maaari mong tingnan ang CCTV. Sabi ng binata na mukhang galit na galit. Ganun ba? Tanong ni Achilles na nakatingin sa matandang babae na nasa lupa pa rin. Tinuro niya ang ilong ni Achilles at malakas na sumigaw, tawagan mo ang kinauukulan dito at gantihan mo ako. Medyo nainis si Achilles. Kung ang taong naging dahilan ng kaguluhan ay isang binata, maaari niyang binuhat ang taong iyon at itinapon sa labas. Ngunit sa kasamaang palad, ang taong nauna sa kanya ay isang matandang babae. Saglit siyang nag-isip, saka bumalik kay Tyr at ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Give her a couple $1,000 and ask her to leave, ani Tyr, bahagyang nakasimangot. Hindi niya inaasahan na may magdudulot talaga ng gulo sa magandang okasyon tulad ngayon. Ayaw masira ni Tyr ang atmosphere. Ngunit, sa parehong oras, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang isang elepante ay masyadong tamad upang bigyang pansin ang isang langgam. Okay, sagot ni Achilles. Pagbalik sa karamihan, naglabas si Achilles ng isang stack ng cash mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa matandang babae. Lola, kunin mo itong pera at umalis ka na rito. Dapat kang pumunta sa ospital kung kailangan mo, huwag magwala dito. Dapat alam mo kung anong uri ng lugar ito. Hindi inaasahan ng matandang babae na si Achilles ay magiging bukas palad na magbibigay sa kanya ng $100,000 na perang papel. Mabilis niyang ibinulsa ang pera habang umiikot ang mga mata. Pagkatapos, isang mas nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip niya. Nakahiga muli sa lupa, tinapakan niya ang kanyang mga paa at sinigawan si Achilles, ang halaga ng pera na ito ay napakaliit. Kung ganoon, magkano ang gusto mo? Medyo natahimik si Achilles. Sa kanyang brutal na ugali, kung sa ibang pagkakataon, wala siyang pakialam kung binata o matandang babae ang nasa harapan niya. Sa halip, diretsyong hilahin niya ang mga ito sa kanilang mga damit at itatapon sa labas ng villa area. Ngunit, ngayon ay ang gabi bago ang ikadaang araw na piging. Maraming kilalang bisita sa pinangyarihan, at karamihan sa mga mamamayan ng Con City ay nagtipon dito upang tangkilikin ang mga paputok. Kung hindi niya kakayanin ang sitwasyon para kay Tyr, magiging biro siya sa mga taong ito. $100,000. Ako ay hindi babangon mula sa lupa maliban kung bibigyan mo ako ng $100,000. Pagtingala sa langit, nakita ng matandang babae ang mga paputok na patuloy pa rin sa pagsabog sa langit. Naisip niya na ang villa area na ito ay kung saan nakatira ang pinakamayayamang tao sa buong Con City, kaya naman nagmadali siyang pumunta sa Achilles at humingi ng napakataas na presyo. Halatang bina-blackmail nitong matandang babae si Achilles at ang iba pa ngayon. Kabanata 1372. A Death Wish. Gumagawa ka ba para sa pera? Ang pagbibigay sa iyo ng $1,000 o $2 ay higit pa sa sapat. How dare you ask for $100,000? Galit na tumawa si Achilles at patuloy na umiling. You have 30 seconds to leave. Kung hindi, ipapalayas kita sa mga tauhan ko. Hindi man lang sineseryoso ng matandang babae si Achilles. You refuse to pay me. I'll lie here if you refuse to pay up. Tingnan natin kung ikaw o ako ang mas nahihiya sa sitwasyon.
Deklara niya. Huminga ng malalim upang pigilan ang galit sa kanyang puso, binalaan ni Achilles ang matandang babae sa malalim na boses, kung gayon, maaari kang humiga dito kung gusto mo. Ngunit, binabalaan kita ngayon, kung maglakas loob kang makipaglaro, wag mo akong sisihin sa pagiging masungit ko sayo. Sinong mag-aakalang, pagkarinig nito, biglang sesabog ang matandang babae. Kaagad na bumangon mula sa lupa, iniunat niya ang kanyang kamay, itinuro ang kanyang daliri sa ilong ni Achilles, at nagmura, tinatakot mo ba ako? Alam mo ba kung sino ako? Maniwala ka man o hindi, ang isang tawag sa akin sa telepono ay magdudulot sa iyo na madala sa labas ng villa area na ito. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kumunat ang noo ni Achilles. Good. You and the person in charge better stay put. Kung sino man ang tumakbo ay mawawala. Pagkasabi noon ay agad na kinuha ng matandang babae ang kanyang telepono. Nagdial siya ng numero at sumigaw sa telepono, anak. Binubuli ang nanay mo sa lugar ng villa ng Lunar Mountain. Bilasan mo at dalhin mo rito ang mga kapatid mo, o mapapatay ako. Matinis ang boses ng matandang babae kaya maraming tao ang tumitig sa kanya. Ayaw na ni Achilles na mag-aksaya pa ng oras sa babaeng ito. Kaway ng kamay, tinawag niya ang dalawa niyang tauhan. Stay here and monitor the situation. Kung naghahanap pa ng gulo ang babaeng yan, itapon mo na lang. Bilin niya. Ay! Tumango ang dalawang lalaki bilang pagsang-ayon. Itinuon ng magkapareha ang kanilang mga mata sa matandang babae. Tinitigan siya ng isang gwardya mula sa kaliwa, habang ang isa naman ay ganoon din ang ginawa mula sa kanan. Matapos ibaba ng matandang babae ang telepono, itinuro niya si Achilles na may matigas na mukha at nagbanta, sinasabi ko sa iyo, kapag dumating ang dalawa kong anak mamaya, kailangan mong maghanda ng $200,000 bilang kabayaran. Malutas ng walang ganoong halaga kung hindi ka naniniwala sa akin, maghintay lamang at tingnan. Hindi na siya pinansin pa, mabilis na tumakbo si Achilles kay Tyr. Matapos marinig ni Tyr ang nangyari, napatingin siya sa direksyon ng matandang babae. Kaway ng kamay, sinenyasan niya si Achilles na umalis na. Hindi siniseryoso ni Tyr ang bagay na iyon, nagpatuloy lang si Tyr sa pagkakayakap kay Winifred at iniangat ang ulo para panoorin ang fireworks. Tumagal ng halos 3 oras ang fireworks show ng lungsod bago ito tumigil. Habang ito ay nangyayari, ang palabas ay nakaakit pa ng mga mamamahayag sa telebisyon ng Con City na i-broadcast ito ng live. Dahil dito, naglalaro sa telebisyon ng halos lahat ng sambahayan sa lungsod ang napakagandang eksena. Habang ang huling malaking paputok ay sumabog, lumitaw ang mga balangkas ni Tyr, Winifred, at kanilang mga anak sa kalangitan sa gabi. Nang makita iyon, tumulo ang mga luha sa excitement sa pisngi ni Winifred. Niyakap niya ng mahigpit ang baywang ni Tyr at ibinaon ang ulo sa dibdib ng asawa. Nang masunog ang lahat ng paputok, mabilis na umakyat si Drake Tucker sa gitna ng open space at inihayag, ito na ang katapusan ng fireworks show ngayong gabi. Kung nagustuhan mo, may isa pang palabas bukas ng gabi. Bravo! Nagpalakpakan ang lahat ng mga tao at naghiyawan ng malakas. Tara na! Bumalik na tayo at magpahinga ng mabuti. Bukas ay nakakapagod na araw, sabi ni Tyr sabay hawak sa kamay ni Winifred. Kasama sina Dalton Alroy, Draco Summers, at isang malaking grupo ng kanyang mga bisita na sumusunod sa likuran, handa silang bumalik sa villa upang magpahinga. Gayunpaman, nang maghiwa-hiwalay na ang mga taong nanunood at tatalikod na sana ang pamilya ni Tyr at uuwi na, maraming sira-sirang van ang mabilis na tumakbo patungo sa kanila. Mabilis ang takbo ng mga van kaya muntik na nilang mabangga ang mga taong papaalis. Napalingon si Tyr at ang iba pa nang marinig ang matalim na tunog ng preno. Sa sandaling huminto ang mga van, isang galit na dagandong ang maririnig mula sa loob ng isa sa kanila, sino ba ang maglalakas loob na gumawa ng hakbang laban sa aking ina? Sa tingin ko ang taong iyon ay pagod na sa buhay, tama. Bilasan mo at dalhin mo rito ang iyong mga tao. Lumuhad ka at yumuko sa aking ina para humingi ng tawad, at magbayad ng hanggang $300,000 para sa kabayaran. Kung hindi, hindi ka ba nangangarap na patuloy na mamuhay ng mapayapa sa Con City? Kaagad pagkatapos noon, 2 lalaki ang bumaba sa mga sasakyan. Sila ay may kapansin-pansing magkahawig na mga katangian, at pareho silang may hawak na mga patpat habang sila ay nakaturo sa mga tao sa paligid at sumisigaw ng mayabang. Kasabay nito, 12-dosenang mga lalaki din ang tumalon mula sa kanilang likuran. Bawat isa noon ay mukhang malakas, magaspang na lalaki.
Nang makita ang eksena, ang ilang mga bystanders na aalis na lahat ay huminto sa pagkakaisa. Samantala, napalingon din ang pamilya Tyr. Sino ba yang mga yan? How dare they bring people here to make trouble? Hindi ba nila alam kung ano ang lugar na ito? Parang pinatawag sila nung matandang babae na yon. She has a death wish for sure. Isang masiglang pag-uusap ang naganap sa gitna ng karamihan. Nakita ng lahat na hindi makapaniwala ang sitwasyon. Sa sandaling ito, sina Draco at Dalton, na nakahawak sa kanilang apo at apo sa tuhod, ay mabilis na lumakad papunta kay Tyr. Anong nangyari? Naghahanap ba sila ng gulo dito? Wala lang. Makapasok na kayong lahat at magpahinga. Ako na bahala dito. Nakakunot ang noo ni Tyr habang nakatingin sa mga bagong dating. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang may isang tao sa Con City na nangahas na hanapin si Tyr at maghanap ng gulo sa kanya. Kaya naman, medyo nagulat siya nang biglang sumulpot ang grupong ito ng mga lalaki. Pagkatapos ng lahat, sa ngayon, si Tyr ang autocrat ng Con City. Ang kanyang subordinate, si Noah Lee, ay ang hari ng underground world ng Con City. Sa makatuwid, kahit na ano, walang puwersa sa ilalim ng lupa ang maghahanap ng gulo sa sarili nilang amo. Ganoon ba kawalang utak ang grupo ng mga thug na ito para hindi malaman kung sino siya? Dirdiretsong lumapit sa kanila si Achilles at sumigaw ng marahas, "Bilasan mo at umalis ka dito, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit." Tinuro ng isa sa kanila ang ilong ni Achilles at sumigaw, "Who are you? How dare you raise your voice in front of us? Alam mo ba kung sino kami? I'm telling you, you have to pay $300,000 para ayusin ang usapin ngayon, hindi ka makakatira sa Con City. Sigurado akong kayang-kaya ninyong magbayad ng $300,000. Kaya, bilasan mo at ilabas ang pera." Sabi ng isa pang lalaki na walang pakialam, humakbang pasulong na may hawak na stick sa kanyang kamay. Bilang isa sa 18 general ng Regal Palace, natuwa si Achilles sa mga tao na ito. Isang suntok mula sa marangal na general ng Regal Palace ay maaaring magpasabog sa marami sa kanila. Gayunpaman, dahil sa katayuan niya ngayon, hindi ba't nakakahiya ang pakikipaglaban niya sa kanila? Medyo nabalisa si Achilles sa kaibuturan. Masaya siya noon kay Rain, bakit kailangan pa siyang tawagin ng boss niya para maging bodyguard niya? At ngayon, tingnan mo kung paano ibinaba ang kanyang posisyon bilang bodyguard sa pagiging security guard lang. Sa oras na ito, lumapit si Drake at ang kanyang mga tauhan at magalang na sinabi, "Mr. Achilles, let us handle this." Bilang nangungunang lokal na makapangyarihang mga tao sa Con City, ang ganitong uri ng bagay ay pinakamahusay na hinahawakan ni Drake at ng kanyang mga tauhan. Okay then, tumanggo si Achilles at tumalikod na para umalis. Sa oras na ito, si Noah Lee, ang underground king ng Con City, ay nakatayo sa tabi ni Drake. Kumunat ang noo niya sa grupo ng mga tulisan at nagtanong, "Sino ang pinuno niyong dalawa? Sabihin mo sa akin ang pangalan ng amo mo. I'd like to see kung kaninong mga subordinate ang naglakas loob na pumunta dito para manggulo. At sino ka naman?" Bulalas ng naunang halimaw. Diretso niyang itinaas ang patpat sa kanyang mga kamay at itinutok kay Noah, na para bang handa na siyang magsimula ng laban kung ang isang salita ng hindi pagkakasundo ay nabigkas. Kabanata 1373. Alisin mo na dito. Nang marinig ang sinabi ng lalaki, hindi napigilan ni Noah na matawa. Tumatakbo kayo sa Con City, ngunit wala kayong ideya kung sino ako. Sabihin mo sa akin, kasama ka ba sa liga kasama ang Black Tiger, Beowulf, Baldy, o Elspeth Willie? Black Tiger, Beowulf. Hindi ko nga alam kung sino yung mga sinasabi mo. Ikinaway ng lalaki ang patpat sa kanyang kamay. Remember my name, it's Horseface. And this is my brother, Bootsy. Bilasan mo. Pay up that $300,000. Dahil hindi kilala ng kabilang partido ang sinuman sa mga taong binanggit niya, natauhan si Noah. Hindi sila galing sa underground world. In the first place, walang sinuman mula sa underground world ang magiging sapat para pumunta dito at gumawa ng eksena, sabi ni Noah. Tell them to get out now. Kung hindi nila alam kung paano pahalagahan ang ating kabaitan, turuan mo na lang sila ng walang awa na leksyon, putol ni Drake, nauubusan na ng pasensya. Nang marinig ang mga salita ni Drake, nakaramdam ng insulto si Horseface. Mga kapatid, ano ang dapat nating gawin kung may minamala sa atin? Sa pagsabog ni Horseface, 12 mga tauhan niya ang nagtipon sa paligid niya. Bawat isa sa kanila ay may hawak na kahoy na patpat sa kanilang mga kamay.
Di nagtagal, nakapaligid na sila Drake, Noah, at iba pa. Nang makita ang sitwasyon, maraming tao sa kanilang paligid ang napatulala. Hindi ba medyo matapang ang grupong ito ng mga lalaki? Sa oras na ito, hindi pa umaalis sina Winifred at Tyr at pinagmamasdan ang sitwasyon mula sa malapit. Tyr, hindi sila magdudulot ng anumang problema, tama? Tanong ni Winifred na nakakunot ang noo. Umiling si Tyr at mahinang tumawa. Where are your thoughts, Ronta? What kind of trouble could cause these people? Pero, medyo curious ako kung sino sila. How dare they mess with me? Sweetie, you should go in with Father, Gramps, and the others. I'll just go and take care of the matter. Well, don't you guys seriously hurt anyone. You should be kinder to others, Annie Winifred. Okay, I know how far to go and when to stop. Honey, pumasok ka muna, sagot ni Tyr. Sa oras na ito, nang makita ang napakaraming grupo ng mga tao na nakapalibot sa kanila, si Drake at ang iba pa ay parehong asar at naaliw. Ilang taon na ang nakalipas mula nang makakita sila ng mga ganito sa Con City. Sa buong lungsod, kalimutan ang tungkol sa mga nangungunang dignitaryo, kahit na ang mga ordinaryong white-collar na manggagawa ay kilala sina Drake, Noah, at kanilang mga kaibigan. Walang sino man ang hindi makakakilala sa kanila. Maliban kung sa construction site kayo nagtatrabaho ha? Tanong ni Noah na nakuhang malaman ang kanilang pagkakakilanlan mula sa kanilang mga damit na may mantsa ng semento at apog. Ang dalawang magkapatid na lalaki ay malamang na mga kapata sa kalapit na lugar ng konstruksyon, habang ang iba pa sa mga tao ay ang mga migranteng manggagawa na pansamantala nilang kinaladkad bilang backup. Hindi mo kailangang pakialaman kung saan kami nanggaling. Hindi mo maririnig ang katapusan ng usapin ngayon maliban kung babayaran mo kami ng hindi bababa sa $400,000. Kung hindi mo gagawin ko ang iyong buhay sa Con City ay isang kahabag-habag. Sa napakaraming tao na sumusuporta sa kanya, si Horseface ay medyo mayabang. Paimpel niyang tinignan sina Drake at Noah na nakatayo sa harapan niya. Sa oras na ito, dinala ni Bootsy ang matandang babae at tinanong, Nay, hindi naman ganoon kalala ang mga sugat mo, tama ba? Look at me, I'm in such a serious condition. How can I be fine? $400,000 won't do. You have to pay $500,000. Okay, Mom, if you say so. Hihilingin namin sa kanila na magbayad ng $250,000. Si Bootsy ay may one-track mind. Itinuro niya si Drake at ang iba pa, narinig mo ba iyon? Sabi ng nanay ko kailangan mo kaming bayaran ng $500,000. Bilasan mo at kunin mo ang pera. Kanina lang, humihingi ka ng $300,000. So, bakit ngayon itinaas sa $500,000? Tanong ni Tyr habang naglalakad na nakatalikod ang mga kamay, baka sa mukha niya ang walang pakialam. Ikaw ang namamahala sa lugar na ito, tama? Tanong ni Horseface, pinalaki si Tyr at itinuro sa kanya ang stick sa kanyang kamay. Tumango si Tyr. Tama, ako nga. Nabuli ang nanay ko sa lugar mo. Bigyan mo ako ng $250,000 para ayusin ang usapin. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masama ko sa iyo. Sa hudyat ng Horseface, muling humakbang pasulong ang mga migranteng manggagawa na nakapaligid sa kanila. Mukhang handa silang lumaban kung hindi sasang-ayon si Tyr sa mga hinihingi. Well, mukhang desidido na kayong samantalahin ako. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata, nakaramdam ng saya habang nakatingin sa grupong ito ng mga tao. Then, he turned his head to look at Drake and asked, nalaman mo na ba kung saan sila galing? Bamulong si Drake, sila ang dapat na foreman ng kalapit na construction site. Marahil ay mga contract laborer mula sa mas maliliit na distrito o bansa. Ang iba pa sa grupo ay malamang na mga migranteng manggagawa na dinala dito upang suportahan sila. Walang paraan ng isang tao mula sa lungsod na ito na magiging matapang at walang kaalam-alam. Turuan mo lang sila ng leksyon. Hindi na kailangang bugbugin ang mga lalaking ito ng masyadong malupit, ani Tyr. Roger yan. Pagkasabi nun ay wala nang balak magstay si Tyr. Paimpel siyang tumalikod at umalis. Nang mapansin ng magkapatid na aalis na si Tyr, nagsimula silang mabalisa. Hoy! Hindi ka pa nagbabayad. How dare you leave? Sumunod din ang matandang babae at sumigaw, pigilan mo siya. $200,000, ni 1 sentimos ay hindi bababa. Gayunpaman, hindi sila inabala ni Tyr. Kung gusto niyang umalis, walang makakapidyaw sa kanya. Sa oras na ito, inilabas ni Noah ang kanyang telepono.
Napabuntong hininga siya. Wala ka talagang alam na chalk sa cheese. Ang lakas ng loob mong pumunta sa Lunar Mountain Villa at magtangkang mangikil kasama lamang ng isang dosenang lalaki na may dalang ilang kahoy na patpat. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na iyan? Ngayon, bibigyan kita ng 10 segundo para makaalis dito. Or else, hindi ka makakaalis kahit gusto mo. Nang marinig ni Horseface at ng ibang mga tao ang mga salita ni Noah, lahat sila ay tumawa ng malakas, muhahaha. The way they saw it, lahat ng naruroon sa eksena ay mayayaman. Tulad ng sinabi ng sikat na kasabihan, ang isang pulubi ay hindi kailanman maaaring malugi. Itong grupo ng mga lalaki ay parang pulubi sa kasabihan. Wala namang mawawala sa kanila, kaya bakit sila matatakot sa mga mayayaman na nakasuot? Gayunpaman, malamang na hindi nila naisip na ang pinakamalupit na tao sa mundong ito ay malamang na ang mga nagsusuot ng mga suit. Kilala sila bilang mga mobster in suit. Ano ba? May balak ka pa bang tumawag ng reinforcements? Sige na, tumawag ka na. Hehe. Panguyam ng Horseface. Napagtanto na ang grupo ng mga lalaki na ito ay hindi maaaring mga tuwiran, nagpakawala si Noah ng isang buntong hininga habang pinindot niya ang dial button sa kanyang telepono. Ngayon, nawalan ka ng huling pagkakataon para makaalis dito, sabi niya. Makalipas ang ilang minuto, biglang narinig mula sa hindi kalayuan ang ingay ng mga sasakyang humaharurot patungo sa kanilang direksyon. Ang open space ng villa area na sa una ay medyo madilim ay agad na naliwanagan ng mga headlight. 12 ng mga Audi sports car ng parehong modelo ang dumaan at pinalibutan ang lahat ng nasa gitna. Kaagad pagkatapos, 4 na lalaki ang tumalon pababa mula sa bawat sasakyan. Dahil may kabuoang 40 hanggang 50 sasakyan, nangangahulugan iyon na higit sa 200 tao ang nagpakita. Lahat ng lalaking lumabas sa mga sasakyan ay may makinis na buhok at nakasuot ng suit. Kuya. Pagkababa pa lang ng grupo ng mga lalaki sa sasakyan, sabay-sabay silang sumigaw. Napakadagandong ng kanilang mga boses kaya't maraming residente ang sumilip sa kanilang mga bintana upang tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Gayunpaman, nang makita nilang mga miyembro ng underground force ang nagtipon, lahat sila ay sabay-sabay na bumalik sa loob. Pagkatapos ng lahat, ang mga residenteng ito ay nanirahan sa Con City, at walang sino man ang nangahas na labanan ang mga taong ito mula sa underground na mundo. Kayong mga lalaki, ano ang sinusubukan mong gawin? Nagulat si Horseface at ang iba pa nang makita nila ang biglang pagsulpot ng napakaraming tao. Natarante rin ang mga migranteng manggagawa na dinala. Nanginginig ang mga paa nila at medyo nanginginig pa ang boses nila. Samantala, si Horseface at Bootsy ay hindi nang ahas na magpakawala ng kahit isang tili. Sa halip, kumapit lang sila sa matandang babae at mahigpit na hinawakan ang mga kahoy na patpat sa kanilang mga kamay. Kabanata 1374. 100th Day Banquet. Kumagalpak ng tawa sina Noah, Drake, at ang iba pa. What are we trying to do? Seryoso? Di ba ngayon lang gusto mo ng $250 million? Hindi mo ba kami gustong mangikil at blackmail? Ngayon, bakit hindi mo tanungin itong mga kapatid ko kung sang-ayon sila o hindi? I already gave you a chance to leave just now but you didn't take it. So, don't blame me for being rude to you now. Ipinasok ni Noah ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Siya ang underground king ng Con City, at ilang taon na ang nakalipas mula nang may nangahas na pumunta para maghanap ng gulo sa kanya. Pero ngayon, may dumating na naghahanap ng problema sa kanya out of the blue. Bagamat medyo naiinis siya, mas naaliw siya sa kasalukuyang sitwasyon. Ang dalawang magkapatid na sina Horseface at Bootsy ay hindi pa nakaranas ng ganitong eksena noon. Tulad ng nahulaan ni Drake at ng iba pa, sila ang mga kapatas ng kalapit na construction site. Dahil sa kanilang mga koneksyon sa lipunan, walang sinuman sa kapitbahayan ang nangahas na pukawin sila noon. Madalas dinadala ng dalawa ang mga migranteng manggagawa na nagtrabaho para sa kanila bilang backup. Ngunit, ito ay limitado lamang sa mga pangyayari kung saan sinubukan nilang takutin ang mga ordinaryong tao na walang kapangyarihan o impluwensya. Pagkatapos mangikil ng pera mula sa kanilang mga biktima, mag-e-enjoy sila sa mga spa na nag-aalok ng happy endings o casino. Ngunit ngayon na napakaraming tao ang nagpakita sa kanila sa isang iglap, ang magkapatid ay natakot hanggang sa hindi na malaman kung ano ang susunod na gagawin. Bakit wala kang sinasabi? Ngumisi si Noah. Bro, I think there must be some misunderstanding between us. Sabi ni Horseface habang nakalunok ng laway. Hindi pagkakaunawaan.
Humakbang pasulong si Noah at sinipa si Horseface sa lupa. Dinala mo rito ang iyong mga nakakapangingikil na paraan at sinubukan mong i-blackmail ang pamilya ni Mr. Summers, at ngayon ay nakikipag-usap ka sa akin tungkol sa hindi pagkakaunawaan. Sinipa ang mukha ng kabayo hanggang sa pumulupot sa lupa sa sakit. Walang sino man sa mga migranteng manggagawa sa tabi niya ang nangahas na magsalita. Nang maramdamang may mali sa sitwasyon, binitawan na lang nila ang mga kahoy na patpat sa kanilang mga kamay, tumalikod, at nagbold. Hindi pinahirapan ni Noah ang mga manggagawa dahil alam niya mahirap para sa kanila na maghanap buhay. Isa pa, kanina pa siya inutusan ni Tyr na huwag magdulot ng malaking eksena. Kaya, pinayagan sila ni Noah na umalis. Habang nagmamadali ang grupo ng mga migranteng manggagawa, agad na binuhat ni Bootsy ang Horseface mula sa lupa at sinubukang umalis kasama ang matandang hag. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Noah. Hindi kayo pwedeng umalis ng ganon-ganon lang. Agad namang hinarang ng isang malaking grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim ang tatlo. Ang tatlo, na kanina pa napuno ng kayabangan at pagmamataas, ngayon ay natakot sa labas ng kanilang talino. Agad namang lumuhad ang magkapatid at nagsumamo para sa kanilang buhay. Kuya, pasensya na sa pagiging ignorante ko para makilala ka. Maawa ka at pakawalan mo kami. Tama. Kuya, hindi na kami mangangahas na maulit pa. Ngayon ka lang binigyan ng pagkakataong iyon. Hindi pa ba huli ang lahat para humingi ng awa? Sabi ni Noah. Sa sandaling ito, ang makapangyarihang aura ng Underground King ay lumabas sa kanyang katawan habang nag-uutos, bugbugin sila. Talunin ang mga ito hanggang sa mamatay. Nang marinig ang mga salita ni Noah, mahigit sa 200 mandirigma ang lahat ay sumugod sa magkapatid. Bagamat hindi pinuntirya ng mga taong ito ang matandang hag, sapat na ito upang takutin ang kanyang sarili. At kaya, ito ay ang katapusan ng komedya. Tumagal ng halos 5 minuto ang pambubugbog bago inutusan ni Noah ang kanyang mga tauhan na umatras. Nang maghiwa-hiwalay ang lahat ng mandirigma, ang magkapatid ay nakahiga ng walang malay sa lupa. Para naman sa matandang hag na nagsimula ng gulo, nakaupo siya sa gilid. Nawala ang dati niyang arrogant at dominanteng aura. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan ang kanyang 2 anak, sa takot na mahulog din siya sa parehong kahabag-habag na kalagayan. Dalhin mo sila sa ospital, bahala na sila sa mga gastusin nila sa pagpapagamot, walang pakialam na utos ni Noah. Kinabukasan, opisyal na nagsimula ang pinagsamang piging para sa ikadaang araw ni Vega at Alter at sa kaarawan ni Cyrene. Alas 9 ng umaga, maraming mararangyang sasakyan ang nakaparada sa harap ng Homer's Fist, ang pinakamarangyang 5-star hotel sa Con City. Bilang karagdagan, ang ilang mga banner ay nakasabit sa itaas ng gusali, na binabati sina Young Master Vega at Young Miss Alter sa kanilang ikadaang araw, pati na rin ang pagbati kay Miss Cyrene ng isang maligayang ika-7 kaarawan. Ngayon, tila binabati ng buong Con City ang tatlong magkakapatid. Maliban sa mga kamag-anak at kaibigan ni Tyr, ang mga dignitaryo ng Con City at mga bigwig mula sa buong Riverdale Province ay sumugod din sa pinangyarihan pagkatanggap nila ng balita. Kahit yung mga hindi pa invited ni Tyr ay nagkusa na sumugod sa kaganapan. Ang engranding piging na ito ay nagdulot pa ng pagsisikip ng trapiko sa maraming kalye sa harap ng hotel. Sunod-sunod na nagmumula ang mga mamahaling sasakyan mula sa lahat ng direksyon at pumasok sa napakalaking parking lot ng Homer's Feast. Naging sanhi ito ng maraming dumadaan na huminto sa kanilang mga landas at manood. Sa oras na ito, ang pasukan ng hotel ay maihahambing sa isang world-class na marangyang eksibisyon ng kotse. Ang huling pagkakataon na ginanap ang engranding ito sa kapistahan ni Homer ay noong idinaos ni Tyr ang kasal ng siglo para kay Winifred. Ngunit kahit na ang kasal na iyon ay mas mababa pa rin sa piging ngayon. Bandang alas 10, hinatid ni Achilles sina Tyr, Winifred, at 3 nilang anak sa hotel. Samantala, dumating na rin ang iba nilang kapamilya at kaibigan sakay ng iba pang sasakyan. Nakaupo sa backseat ng sedan, hindi napigilan ni Tyr na makaramdam ng kirot sa kanyang puso nang makita ang pista ni Homer. "Darling, naalala mo pa ba ang kasal natin?" tanong niya. Ngumiti ng matamis si Winifred. "Of course, I do. How could I forget?" Ang kanilang kasal ay ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Kahit na lumipas na ang mahabang panahon, hindi pa rin niya mapigil ang mapangiti sa tuwing naaalala niya iyon. "Hindi ko akalaing lilipas ang napakaraming oras sa isang kisap mata.
Susubukan kong maglaan ng mas maraming oras para sa iyo sa hinaharap, at hinding-hindi ko nahahayaang muli kang malungkot, malumanay na sabi ni Tyr, hinawakan ang malambot at malambot ng asawa na maliit na kamay. Okay. Ilang saglit na nanlilisik ang mga mata ni Winifred bago siya yamakap sa yakap ni Tyr. Alam niyang isa lamang ito sa mga malungkot na panaginip ni Tyr. Ang kanyang lalaki ay nakatadhana na hindi isang ordinaryong tao. Dahil marami pa siyang dapat gawin, hindi niya mapigilan ang kanyang paglalakbay. Kaya naman, hindi niya hinanggad na samahan siya ni Tyr araw-araw, ngunit hiling niya na maging ligtas at maayos ito. Pumasok ang kanilang sasakyan sa parking lot ng Homer's Feast at pumarode sa puwang na nakalaan para sa kanila ng hotel. Sa oras na ito, marami ng mga lokal na dignitaryo ang nagtipon sa paligid. Sabik nilang hinihintay ang pagdating ni Tyr at gusto siyang batiin sa sandaling nakaparada ang kanyang sasakyan. Nang bumukas ang mga pinto ng sasakyan, lumabas si Tyr at ang kanyang grupo ng mga kaibigan at kamag-anak at handa nang pumasok sa hotel. Sa sandaling iyon, ang mga lokal na dignitaryo mula sa lungsod ng Con ay dumagsa patungo sa Tyr. Dahil ang ilan sa kanila ay hindi kwalipikadong pumasok sa bulwagan at dumalo sa piging, gusto nilang magkaroon ng magandang impresyon sa pamamagitan ng pakikipag-usap kay Tyr sa parking lot. Mr. Summers, ako si Carlo Mazzeo, ang pinuno ng pamilyang Mazzeo. Hangad ko ang kalusugan at karunungan ng iyong mga anak. Sabi ng isang medyo may edad na, humakbang paarap at malakas na binati si Tyr bago iniabot sa kanya ang inihanda niyang regalo. Kabanata 1375 Well Wishes. Mr. Summers, ako si Santo Marino mula sa Welltower Real Estate, binabati ang iyong anak ng maligayang kaarawan. Mr. Summers, ako ang taong namamahala sa pamilya Burati, mamabati ng maligayang ika-100 araw na kaarawan sa Young Master at Young Lady, at ng maligayang kaarawan kay Miss Irene. Sabay-sabay, sunod-sunod na dumagsa sa kanila ang 12 ng mga bisita, bawat isa sa kanila ay may hawak na regalo sa kanilang mga kamay, nagkukumahog na daiji ng isa't isa sa pagbati sa pamilyang Summers. Marahil ang mga panauhin na ito ay gumagawa ng labis na ingay. Tinakot nila pareho ang maliliit na hawak nina Helen Cole at Jacob Zia, dahilan para mapaluha sila. Tabi kayong lahat. Tinatakot niyo ang mga bata. Bahagyang kumunat ang noo ng mainitin na si Achilles sa gilid nang makita ang umiiyak na Vega Summers at Alter Summers. Hindi niya napigilan ang sarili kundi sawayin sila ng malakas. Nang ibabaw ang tono niya. Parang dagandong ng kulog, umalangaw-ngaw ito sa pandinig ng lahat. Agad na tumikim ang lahat at umatras ng 2 hakbang upang gumawa ng paraan. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa ikadaang araw na piging ng aking mga anak. Pinahahalagahan ko ang lahat ng inyong kabutihan. Sumenya si Tyr kay Achilles na huwag magwala. Pagkatapos, inutusan niya sina Cyrus Label at Xanthus Miriam sa tabi niya, kailangan kong guluhin kayong dalawa para kolektahin ang lahat ng regalong ipapasa sa inyo ng mga bisita. Tandaan ninyong itala ang kanilang mga pangalan. Dahil sa kasalukuyang katayuan at kapangyarihan ni Tyr, natural, hindi siya mag-aalala tungkol sa mga regalo ng mga taong ito para sa kanya. Gayunpaman, ngayon ay isang espesyal na okasyon. Dumating lahat ng bisita niya para lang batiin siya. Ano man ang kanilang motibo, hindi tatanggi si Tyr sa mabuting hangarin ng mga tao. Got it, Kuya Tyr. Tumango naman sina Xanthus at Cyrus. Nang marinig ang mga salita ni Tyr, ang grupong ito ng mga tao ay agad na nagtipon sa harap ni Xanthus at Cyrus, desperadong sinusubukang iabot ang mga regalo sa kanilang mga kamay. Nakahanda na ang lahat sa magkabilang gilid ng lobby ng hotel. Ilang dosenang mga waiter na maayos ang pananamit ang nakatayo sa 2 hanay, lahat ay nakayuko ang kanilang mga ulo upang salubungin si Tyr at ang iba pa habang papasok sila sa lobby. Mr. Summers, I am the hotel's lobby manager, Astram. Ako na ang bahala sa banquet ngayon. Sana Mr. Summers and your family will find our services up to your standards. Mabilis na umakyat ang isang medyo may edad na lalaki na may dalang boutonniere para batiin si Tyr. Oo. Tumango si Tyr. Muli niyang pinagmasdan ang paligid. Then, he commented, "You guys did a great job. If any of my guests have any needs, please make sure they are fulfilled." Siyempre, Mr. Summers. Isang maningning na ngiti ang sumilay sa mukha ng manager ng lobby. Alam niya na, kung matagumpay na matatapos ang piging ngayon, maaaring i-promote siya ng board of directors mula sa lobby manager hanggang sa deputy manager ng hotel.
Parehong matataas ang kanyang katayuan at sweldo sa panahong iyon. Nang nangunguna ang manager ng lobby, naglakad si Tyr at ang kanyang grupo sa pinakamataas na palapag ng pista ni Homer. Binubuo ng restaurant ang ilang bulwagan, kabilang ang ordinaryong bulwagan, bulwagan ng brilyante, emperador at castle in the sky. Sa pangkalahatan, ang castle in the sky ay hindi binuksan sa publiko. Gayunpaman, ang huling beses na ginamit ito ay nangyari na ang kasal ng siglo, na ginanap ni Tyr para kay Winifred, kaya ngayon, malamang na malampasan ang kamahalan ng daang araw na piging na ito sa nakaraang kaganapan. Makalipas ang halos isang oras, sunod-sunod na dumating ang lahat ng kaibigan at kamag-anak ni Tyr. Ang Alroy Imperial family ng Imperial Capital City, Dalton Alroy, Leonardo Alroy, Ince Alroy, at Abel Alroy. Ang pamilyang imperial ng Windsor, sina Lino Windsor, Celio Windsor at iba pa, at si Celia Regulus at iba pa mula sa pamilyang imperial ng Regulus ay sunod-sunod na dumating. Gayon din, dumating ang Canentine Mansion ng West Suez, Lund family of Cascades, Jones family ng Strego City at Quintes family ng Astral Province. Kasabay nito, maliban sa pamilya ni Summers mula sa North, na dumalo sa piging, dumating din sina Isaiah Yoder ng pamilya Yoder, Sofia Zoneta ng pamilya Zoneta at iba pa. Ang daang araw na piging ay isang napakalaking pagtitipon. Lahat ng pamilya at kaibigan ni Tyr ay pumunta dito para sumali sa handaan. Gayon din, lahat sila ay nakaupo sa pinakataas na palapag na banquet hall ng Castle in the Sky. Pagkatapos nila, ang pinakamayamang tao ng Con City na sina Drake Tucker, Zachary Smith, at Underground King na si Noah Lee ay sunod-sunod ding dumating sa eksena. Sa wakas, si Clifford Han, ang Eastern King, at si Juan Yates, ang Southern King ng Regal Palace, ay dumating din sa scene. Masyadong abala si Tyr ngayon bilang host. Hindi niya kayang bantayan ang marami sa kanyang mga bisita. Gayunpaman, si Clifford at Juan ay parehong malayo ang narating mula sa ibang bansa. Kaya naman, gaya ng inaasahan kay Tyr bilang amo nila, naglaan siya ng oras para umakyat at kumustahin sila. Boss! Pagpasok sa banquet hall, sinalubong ni Clifford at Juan si Tyr, na agad namang napalibutan ng mga tao. Lumabas si Tyr sa crowd at lumapit sa kanila sa ilalim ng kasama ni Cyrus at Achilles. Maliban kay Clifford at Juan, may isang magandang ginang na sumama sa kanila. Siyempre, kilala ni Tyr ang babaeng ito. Siya ang kasintahan ni Juan mula sa Thailand, si Mona, ang noble lady ng maharlikang pamilyang Man ng Thailand, isang napakainit ng ulo at prangka na babae. Si Juan ay palaging isang flamboyant na playboy. Hindi lamang siya nagkaroon ng ilang mga kasintahan sa parehong oras, ngunit ang bawat istant ng buhay ng kanyang kasintahan ay wala pang 3 buwan. Pero, sa pagkakataong ito, mahigit 1 taon na niyang nililigawan si Mona, at hindi pa sila naghihiwalay, na medyo ikinagulat ni Tyr. Kaya, nagkaroon ba ng bagong dahon ang taong ito? Welcome to Celestial Empire, Miss Mona. So adi ka, sabay-sabay na bati ni Tyr kay Mona at tuluyang hindi pinansin sina Clifford at Juan sa gilid. Nagmamadaling inabot ni Mona ang maingat na inihanda na regalo sa kanya at sumagot, so adi crap, Kuya Tyr. Congratulations, ito ang regalo ko para sa aking pamangkin at pamangkin. Salamat sa iyong konsiderasyon. Ngumiti si Tyr, sa kanya pinatulong si Cyrus sa tabi niya na magligpit ng regalo. Sunod, niyakap niya ng oso sina Clifford at Juan. Boss, congratulations sa nabiyayaan ng isang pares ng kalapati. Pagkatapos ng yakap ay binigyan din ng isa pang yakap ni Clifford at Juan sina Cyrus at Achilles. Nasanay na ba kayo sa buhay sa Celestial Empire? Hindi naman. Achilles pursed his lips and complained, muntik na akong maging security guard. Hahaha. Parehong humagalpak ng tawa sina Clifford at Juan. Tapos, tinitigan nila si Cyrus at nagtanong, Cyrus, I heard you met your boyfriend here. Alin siya? Agad namang kumunat ang noo ni Cyrus at binatukan, why are you such a busybody? Siya yun, di ba? Sabay na napatingin sina Clifford at Juan kay Xanthus na naging dahilan ng kakaibang pagkapahiya ng binata. Ikakasal na sa wakas ang Black Widow ng ating Regal Palace. Kailan ang kasal? Napabuntong hininga si Juan ng hindi namamalayan. May death wish ka ba? Malungkot ang ekspresyon ni Cyrus habang sinuntok ang dibdib ni Juan. Nagpakawala ng ungol si Juan, tumingin kay Mona sa gilid, at nagreklamo, asawa. Sinaktan niya ako. Serves you right. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Mona. Then, she went over and held Cyrus's arm and said, Ate Cyrus, ang gwapo ng lalaki mo.
Hindi nakaimik si Cyrus. Okay. All of you, stop messing around. I am swamped today. You have to find yourself a seat and settle yourselves down, sabi ni Tyr. Sige. Sa ngayon, halos lahat ng mga bisita ay dumating na. Kaya, opisyal na nagsimula ang piging. Kabanata 1376. Ama at anak sa Deer Straits. Live broadcast ang buong salo-salo, tulad noong ginanap ni Tyr ang dakilang kasalan para kay Winifred dito noon, live ang kabuuan nito sa big screen sa ibang hall at LCD screen sa labas ng hotel. Ngayon, nang makita ng dumaraan ang mga bisitang pumasok sa Castle of the Sky, lahat sila ay natigilan. Pagkatapos, habang ang mga tao ay nagsimulang magdaldalan at nag-uusap sa isa't isa, marami sa kanilang mga mukha ang puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Marami sa mga bisitang iyon ay mga bigwig sa lugar ng Riverdale Province. Kadalasan, naririnig lang nila ang tungkol kay Tyr na namuno sa Con City. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na mayroon siyang ganap na kapangyarihan sa buong komunidad ng martial art ng Celestial Empire. Kitang-kita sa lineup na dumaan ngayon para dumalo sa handaan. Maging ang Southern York family, ang Canentin Mansion, ang Jones family o ang Northern Somers family, ang Yoder family, alinman sa kanila ay makabuluhang puwersa. Higit pa rito, narito rin ang maalamat na pag-iral ng mga pamilya ng Imperial mula sa Imperial Capital City. Ang impluensya ng pamilya Somers ay masyadong nakakatakot. Oo, lahat ng mga bisitang dumalo ay mga pinuno ng kanilang mga teritoryo. Hindi ko akalain na makikita ang mga taong ito sa ating buhay kung hindi dahil sa piging ngayon. Ang mga taong ito ay hindi eksakto ang pinakamaimpluwensyang mga bisita. Ngunit, narinig mo ba? Maging ang Dragon Squad ng Celestial Empire ay inayos ang kanilang mga kinatawan upang magpadala ng mga regalo. The Dragon Squad. Isang hindi makapaniwalang tingin ang lumitaw sa mukha ng isa sa mga tao. Are you kidding me? Hindi ba ang squad na iyon ay ang organisasyong ipinakita sa drama? Anong biro? Ganting sagot ng taong iyon habang nakaturo sa isang babaeng maikli ang buhok sa screen. Ito ay walang iba kundi si Red Phoenix, Celia Regulus. Nakikita mo ba ang babaeng iyon? Ang katabi niya ay ahente daw ng Dragon Squad. Talaga? Kung gaano ito kay Toto? Ang Dragon Squad, mga simpleng salita na kumakatawan sa pinakamisteryosong opisyal na departamento ng Celestial Empire. Ayon sa alamat, medyo mahigpit ang mga kondisyon para makapasok sa squad. Ang bawat ahente ng squad ay isang all-rounder champion. Sa loob ng ilang dekada ng pagkakatatag ng squad, nakagawa ito ng maraming palihim at mapaghamong gawain para sa gobyerno. Ang organisasyong ito, gayunpaman, ay napakalihim. Umiral lamang ito sa pamamagitan ng salita ng bibig o ilang lihim sa internet. Wala pang konkretong balita na nabunyag sa publiko. Dahil dito, maraming tao ang naniniwala na walang ganoong organisasyon sa loob ng imperyo. Ang lahat ng ito ay ginawa ng ilang mga tao na may masyadong maraming oras sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, walang sapat na kwalipikadong makipagkita sa kanila ng personal. Gayunpaman, ang mga bagay ay medyo naiiba ngayon dahil ang mga tao mula sa Dragon Squad ay talagang nagpakita sa piging. Sa oras na ito, ang lahat ng mga upuan sa loob ng Castle in the Sky ay inookupahan. Kaya, opisyal na nagsimula ang 100 araw na piging. Lahat, maligayang pagdating sa 100 araw na kaarawan ng 2 bata. Samantala, ngayon din ang nangyaring ika-7 kaarawan ng isa ko pang anak na babae, si Cyrene Somers. Narito, ako, sa ngalan ng pamilya Somers, ay pinarangalan ng iyong presensya. At the same time, I would like to thank you for being here sincerely. Dahan-daw ang naglakad si Tyr papunta sa gitna ng stage na may hawak na mikropono habang malakas na ipinapahayag ang sarili. Malakas na naghiyawan ang mga tao bilang pagsang-ayon. Pagkasabi noon ni Tyr ay itinulak ang mga pinto ng ilang banquet hall. Ang mga waiter ay naghain ng mga pagkain at inumin na matagal nang inihanda. Si cucumber, abalone, isda, at yulang ang pinakakaraniwang sangkap. Maging ang alak na kanilang inihain ay pinalipad mula sa Nordic Queen Ares kahapon. Ang lahat ng mga bisita ay nasiyahan sa alak habang nakikipag-chat sa iba. Samantala, ang pinakamahalagang layunin ng pagdalo sa 100 araw na piging sa mga panauhin sa ilang iba pang bulwagan sa ilalim ng Castle in the Sky ay upang batiin ang kapanganakan ng mga anak ni Tyr. Kasabay nito, nais din nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang makipag-usap sa mga tao mula sa ibang mga pamilya o consortia.
Marahil ay maaari silang magtulungan sa isang proyekto na magdadala ng tubo sa magkabilang panig. Kung tutuusin, ang mga makakadalo rito ay mga mahahalagang lalaki mula sa kanilang mga lungsod. Sa oras na ito, isang binata ang nakaupo sa sulok ng banquet hall sa ibabang palapag ng hotel. Nakatitig siya sa screen. Halos isang oras na siyang nakatitig dito nang walang galaw. Ang binata ay mukhang napakalungkot. Siya ay walang iba kundi ang young master of Century Herb Pharmaceutical mula sa Con City, si Travis Jensen. Noong nililigawan niya ang pinsan ni Winifred Zia na si Iris Zia, marami na siyang nagawa laban kay Winifred para mapasaya ang kasintahan. Bagamat hindi lumaban si Tyr sa Century Herb Pharmaceutical ng maglaon, ang pamilya Jensen ay hindi naging maunlad ayon sa nais nila nitong mga nakaraang taon. Kung titingnan ng malaking larawan ng Con City, ang mga kumpanyang iyon na may mabuting relasyon sa Tyr ay umunlad. Kahit na ang mga hindi gaanong mahalaga na maliliit na kumpanya ay tumaas at naging isang malaking grupo sa Con City. Bagamat hindi nagbigay ng anumang kahalagahan si Tyr sa mga parmasyutiko, ang isang grupo ng mga tycoon na pinamumunuan nina Drake Tucker at Zachary Smith ay hindi nakayanan ang kanilang paningin at basta-basta napigilan ang kumpanya sa kalaunan. Nagdulot ito ng halos malugi na Century Herb Pharmaceutical ng pamilya Jensen. Hindi ito maintindihan ni Travis kahit anong mangyari. Paano ang isang tulad ni Tyr, na nasa ilalim niya, na napakasuklam na tao, ay magiging maayos sa loob lamang ng ilang taon? Ang mga dumalo sa 100 araw na piging ngayon ay mga marangal na tao na karaniwan niyang gustong kaibiganin ngunit hindi kwalipikadong makipagkaibigan. Maging ang mga lokal na bigwig tulad nina Drake at Zachary ay nasa ilalim ng klase ng mga bisita. Mukhang naliligaw si Travis. May sumama sa kanya na medyo may edad na lalaki. Ang lalaking ito ay ang ama ni Travis, si Forrest Jensen. Ang Forrest ay dating isang tao sa Con City noon. Gayunpaman, ngayon ay tila siya ay medyo haggard, mukhang may buhok at matanda kumpara sa dati. Travis, na-offend mo si Tyr in the past and caused that group of people led by Drake to target our pharmaceutical. You know exactly about the situation of our family. Kung magpapatuloy ito, we will have to close down in less than 6 months. Kaya dapat mong samantalahin ang pagkakataon ngayon ng kaarawan ng mga anak ni Tyr upang magpatuloy at humingi ng tawad sa kanya, pagkatapos, tingnan natin kung maaari nating maibsan ang tensyon sa relasyon. Umupo si Forrest sa tabi ng kanyang anak habang sinusubaybayan niya ang sitwasyon sa malaking screen. Nakaramdam siya ng pait sa kaibuturan. Nanghihinayang ang matanda sa hindi pakikipag-usap sa kanyang anak noon. Napabuntong hininga ang matanda habang nakatingin sa anak, na patuloy na nakatitig sa screen, at hinimok siya sa mahinang boses. Dad, matagal na tayong minamaliit ni Tyr. He is now a man of high authority. Malamang hindi niya tayo nakikilala. Umiling si Travis. Then he further elaborated, initially, I thought we would be able to present him with some wonderful gifts today and find a chance to have a few words with Tyr. Pero, may mga regalo pa ba tayo na presentable ngayon? Hindi naman pwedeng tumabi na lang tayo at panoorin ang pagbagsak ng negosyo ng pamilya natin, di ba? Dinampot ni Forrest ang alak sa harapan niya at uminom ng malaking lagok ng inumin. I can't help it. Sa sitwasyon ngayon ng pamilya natin, hindi naaabala ni Tyr ang pera na iniharap natin. Wala rin siyang pakialam sa medicine king na galing sa pharmacy natin. Ano kaya ang maireregalo ko para humingi ng tawad sa kanya? Kahit na ang upuan na ito sa piging ay naghirap sa akin upang makuha ko lamang ito pagkatapos ng maraming mga string, ngunit ito ang huling posisyon ng ilalim na layer, sabi ni Travis sa kawalan ng pag-asa. Ngayon, naramdaman niyang kasing lalim ng gulf ang pagitan nila ni Tyr. Si Tyr ang uri ng pag-iral na hindi niya pinangarap na isipin. Oo, tama ka. Patuloy na bumantong hininga si Forrest. Ibig bang sabihin dahil lang sa una nating kasalanan ay nabangkarot ang pamilya natin? Mula ngayon, wala nang lugar para sa atin sa Con City. Dalawa sa kanila ay patuloy na umiiling. Sa loob ng ilang minuto, naubos ang ilang bote ng white wine na nakalagay sa harap nila, at baka sa mukha ng dalawa ang pagkahilo. Kabanata 1377. Ang isang nahulog na phoenix ay hindi higit pa sa isang manok. Dad, baka ito na ang katapusan ng pamilyang Jensen. Napatingin si Travis Jensen kay Tyr, na nasa screen. Nakaramdam siya ng pait sa kaibuturan. Nagsisi si Travis. He deeply rude it to the point na gusto niyang sipin ang sarili.
Kung noon lang ay tumanggi siyang makinig kay Iris Zia at hindi gumawa ng hakbang laban kay Winifred Zia para hilahin ang lahat ng mga iyon laban sa pamilya ni Winifred, marahil noon, maaari silang makinabang sa ilang pakikisama kay Tyr ngayon. Kung gayon, hindi bababasa, ang kanyang pamilya ay hindi nasa kanilang kasalukuyang estado, sa bingit ng bangkarota. It's all because you did the bidding of that cause our Jensen family downfall. I told you before, you can have as much fun as you want but don't overdo it. You just never listen to your old man. Habang pinag-iisipan ito ni Forrest Jensen, lalo siyang nagalit. Nagsumikap siyang bumuo ng negosyo ng kanyang pamilya sa buong buhay niya, ngunit sinira ito ng kanyang anak sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Hindi natuwa si Travis matapos niyang marinig ang sinabi ni Forrest at pinagsabihan, "Tay, noong kasama ko si Iris, ikaw ang may gustong makuha ang lupain ng pamilya Zia. Ginawa ko ang lahat ng may pagsang-ayon. Pero ngayon ako ang sinisisi mo. Pero sa huli, wala kang nagawa. Sa halip, gumawa ka ng gulo. Bakit ako may sayang para sa isang anak na katulad mo?" Umupo si Travis sa isang tabi, na agrabyado. Noon, kapag kasama niya si Iris, marami siyang ginawang masama higit sa lahat dahil hinimok siya ng kanyang ama mula sa likuran na magmadali at hilahin ang mga paraan upang mabilis na kunin ang pamilya Zia. Ngunit, sa halip, ngayon ay sinisisi siya ng kanyang ama sa lahat. Napilitan si Travis na itago sa sarili ang sama ng loob. Kung tutuusin, ang kabilang partido ay ang kanyang ama. Sa sandaling ito, ang mataas na boses ni Forrest ay nakaakit ng atensyon ng maraming tao. Ang mga naruroon sa piging ay ang mga taong kwalipikado lamang na pumunta sa piging. Ang kanya-kanyang lakas ng ibang bisita ay hindi gaanong naiiba sa pamilya Jensen, kaya natural, alam nila ang nangyari ilang taon na ang nakalilipas nang ang pamilya Jensen ay lumaban kay Tyr at sa kanyang pamilya. Isisi mo sa sarili mo. Oo, pinahiya mo sila sa simula, hawak ang kandila sa kamtayan. Ngayon, dapat kang maging handa sa pagtanggap ng kabayaran. Kahit na si Mr. Summers ay sapat na mapagbigay at ayaw niyang mag-aksaya ng kanyang oras sa kanila, ang grupo ng kanyang mga taga-suporta na pinamumunuan ni Drake, ang pinakamayamang tao ng Con City, ay hindi madaling harapin. The Century Herb Pharmaceutical of medyo prestihiyoso ang pamilyang Jensen 2 taon na ang nakakaraan sa Con City. Ngayon, nakakapanlumo lang. Maraming tao ang napalingon at napatingin sa mag-ama. Hindi na nila napigilan kundi nginisyon at pagtawanan sila. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi makayanan ni Travis na pakinggan ang mga masasakit na salita. Tumayo siya, tinuro ang mga ito, at galit na sumigaw, "Ano ang kinalaman ng pamilya namin Jensen sa inyo? Bakit kailangan ninyong gumawa ng mga sarcastic na pananalita dito? Muhaha, hindi ba pwedeng libangin natin ang sarili natin sa isang underdog?" Ngunit, sino ang nakakaalam? Sa halip na matakot kay Travis, ang mga tao ay tumawa at patuloy na kinukutya siya, "Who do you think you are? How dare you point at us and make a clamor? Don't forget what uri ng lugar na ito ngayon, gusto ba ninyong dalawa na taga-Jensen magkagulo dito?" Ikaw. Walang imek si Travis. Hindi siya nangahas na gumawa ng gulo sa birthday party ng mga bata ni Tyr. Ang pangunahing layunin na pinaghirapan niyang pumunta dito ngayon ay para makausap si Tyr at humingi ng tawad sa kanya. Kung maglakas loob siyang gumawa ng gulo dito, babagsak talaga ang pamilya niyang Jensen. Ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon, lalo pa ang pakikipag-usap kay Tyr, hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makilala siya. Tara na. Matagal nang na-smooth out ang dating mayabang na karakter ni Forrest. Nang marinig ang mga nakakatang na panunuya na ito, hinailan niya ang kanyang anak at naglakad palabas. Tulad ng sinasabi, ang isang nahulog na phoenix ay hindi mas mahusay kaysa sa isang manok, na nangangahulugang ang isang mahalagang tao na nawalan ng kanilang mga kapangyarihan ay mas mababa kaysa sa ordinaryong tao. Bagaman, syempre, hindi ito tulad ng Forrest ay isang phoenix, sa simula, nakaramdam pa rin siya ng matinding kahihiyan. Paglabas nila sa lobby ng hotel, mahina pa rin ang pangungutya at pangungutya ng mga tao. Ginawa na ba talaga ang Century Herb Pharmaceutical ng aking pamilyang Jensen? A lifetime of establishment is about to be destroyed. Nakaupo si Forrest sa batong hagdan sa pasukan ng hotel, tinamaan ang kanyang dibdib habang sumisigaw siya ng malakas. Hindi niya pinansin ang mga security guard na nakatayo sa tabi niya at tumingin sa kanya na parang siya ang pinakamalaking biro ng siglo.
Sa loob ng higit sa isang taon, dahil lamang sa arbitraryong desisyon ni Drake Tucker, halos lahat ng mga channel ng kooperasyon ng kanilang pamilya Jensen ay naapektuhan. Si Drake at ang iba ay hindi kailanman nagbigay ng anumang kahalagahan sa pamilya Jensen. Nangyari ito dahil may alam si Drake tungkol sa alitan sa pagitan ng pamilya Jensen at Tyr at pagkatapos ay random na tinuruan sila ng leksyon. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang isang hindi sinasadyang hakbang ay magsisimula ng isang chain reaction. Napakaraming tao ang gumawa ng isang bagay laban sa pamilya Jensen upang kaibiganin si Drake at ang kanyang grupo. Si Tyr naman, matagal na niyang nakalimutan kung sino si Travis. Katulad nga ng madalas na sinasabi ng iba, kapag ginalaw ng Big Shot ang kanyang mga daliri, maaari niyang sirain ang isang pamilya. Ang mga casual na salita mula sa isang Big Shot ay katulad ng isang Imperial Decree. Ang mga presyo sa channel kung saan binili nila ang kanilang mga stock ay patuloy na tumataas, at naging mahirap para sa pamilya Jensen na mahanap ang magagandang halamang gamot na may mga sound effect. Maging ang kanilang mga channel sa pagpapadala ay malubhang naapektuhan, na nagresulta sa maraming mga halamang gamot ng pamilya Jensen na naipon sa stock at nagiging inaamag. Sa gitna nito, ang problema ng mga halamang gamot ay humantong pa sa ilang mga medikal na insidente, kaya naging sanhi ng pagsisid ng reputasyon ng Century Herb Pharmaceutical sa Con City. Sa paglipas ng panahon, halos walang bibisita sa Century Herb Pharmaceutical. Bago nila ikinagalit si Tyr, ang pamilya ay maaaring kumita ng hindi bababa sa milyon-milyon o kahit na 10-10 milyong dolyar sa isang taon, ngunit ngayon ay hindi sila kumikita ng sapat upang mabuhay. Kahit na sa harap ng napipintong pagkabangkarote, nais ni Forrest na humiram ng pera upang makayanan ang mga paghihirap. Gayunpaman, walang nang ahas na ipagsapalaran na masaktan ng grupo ni Drake para pahiram sila ng pera. Tay, bakit hindi na lang tayo umalis? Hindi tayo maaaring manatili sa Con City, ngunit maaari tayong pumunta sa ibang mga lungsod upang maghanap buhay. Ito ay mas mabuti kaysa sa target mula sa lahat ng aspeto dito at mamatay sa gutom. Walang magawa si Travis. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ngunit mabilis na nasaraan ang loob. Alam niya na walang paraan na magkaroon siya ng mga kwalipikasyon upang labanan si Tyr sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Umuwi na tayo at mag-impake. Pinunasan ni Forrest ang mga butil ng pawis sa malinis na mukha habang naglalakad palabas ng hotel sa tulong ni Travis. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang lalaking nakasuot ng itim na nakatayo sa anino ng flower bed ng hotel, nakatingin sa kanila. Dahan-dahang pumunta ang dalawa sa parking lot at naghanda na sa pag-uwi. Pinaandar na ni Travis ang sasakyan. Inangat niya ang kanyang ulo, tumingin sa unahan, at handa nang pumunta sa kalsada. Sa halip, nakita niya ang isang lalaking nakaitim, nakasuot ng maskara at baseball cap na nakaupo sa likurang upuan mula sa refleksyon ng salamin sa pagmamaneho. Naglabas ng aura ang lalaking iyon na ikinaiinis ng mga tao sa paligid niya. Agad na nanginig ang buong katawan ni Travis sa takot, na para bang nakakita ng multo. Big! Kuya, ano ang gusto mo sa akin? Wala na tayong pera ngayon. Kung nandito ka para pag nakawan kami, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera. Nanginginig si Travis habang inilabas niya ang kanyang wallet mula sa kanyang bulsa, kung saan naglabas siya ng ilang daang dolyar na perang papel at nanginginig na ibinigay sa taong nasa likurang upuan. Natigilan din si Forrest na nasa passenger seat. Baka sa mukha niya ang takot. Talagang malas sila dahil sunod-sunod na gulo ang dumarating sa kanila, gaya nga ng kasabihan, kapag umuulan, bumubuhos. Kabanata 1378. Blood Reishi Mushroom. Pareho silang natakot. Pagkatapos ng lahat, sina Travis Jensen at Forrest Jensen ay mga ordinaryong tao lamang. Hindi pa nila na-encounter ang ganoong eksena, at ang aura ng lalaking nakaitim sa upuan nila sa likod ay sobrang nakakatakot. Para sa isang sandali, ang temperatura sa kotse ay tila bumagsak ng maraming degree. Hindi napigilan nina Forrest at Travis na makaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Nanginginig pa ang kamay ni Travis na nag-aabot ng pera. Gayunpaman, hindi gusto ng taong iyon ang kanilang pera. Masungit na wika ng lalaking iyon. Parang halimaw ang boses sa likod ng itim na maskarang iyon. Kung tama ang hula ko, malamang na-offend mo na si Tyr Summers noon, tapos ngayon gusto mong humingi ng tawad sa kanya, di ba? Pero si Tyr ay sobrang aloof ngayon, wala ka ng pagkakataong makita siya. Idiniin ng lalaking nakaitim ang kanyang baseball cap ng mas mababa. Hindi man lang sila masulyapan sa kanyang mga mata, lalo pa sa kanyang hitsura.
Kuya, ikaw, magnanakaw ka ba? Magnanakaw. Ang lalaking nakaitim ay nakaramdam ng panlilibak at pinagsabihan, I am your savior. Tagapagligtas. Nabigo ang mag-ama na maunawaan ang ibig niyang sabihin. Sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa away niyo ni Tyr. Hindi na nagdalawang isip ang mag-ama at nagmamadaling ikinwento sa kanya ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ng pamilya ni Tyr noon. Pagkatapos nilang ikwento sa kanya ang buong kwento, pareho silang bumantong hininga at nagpaliwanag, now that our century herb pharmaceutical is on the verge of closing down, we wanted to come here to ask for Tyr's forgiveness. But, unfortunately, we are not even qualified para makipagkita sa kanya. Oh! Nang marinig ang lahat ng iyon, ang lalaking nakaitim ay hindi nagpahayag ng anumang uri ng emosyonal na pagbabago ngunit mahinang bumantong hininga. Pagkatapos, naglabas siya ng isang kahon na gawa sa kahoy sa gilid niya. Sa kasalukuyang kapangyarihan ni Tyr, ang mga dignitaryo ay nag-aagawan na lampasan ang isa't isa upang ihandog ang pinakamagandang regalo para sa 100 araw na piging ng kanyang mga anak. Kayo ay nasa matinding kahirapan. Natatakot ako na hindi kayo makakuha ng kahit isang disenteng regalo, tama ba? Oo. Ang mag-ama ng pamilya Jensen ay nagsusuot ng walang pakialam na ekspresyon. Mayroon akong isang bagay dito na maaaring magpapahintulot sa iyo na itaas ang iyong ulo ng may pagmamalaki at lumapit kay Tyr at ipalagay sa kanya ang mataas na tingin sa iyo. Well, ang pamilya Jensen, mag-ama, ay mukhang natarante nang iabot ng lalaking nakaitim ang isang kahon sa kanila. Pagkatapos, sinabi niya, buksan mo at tingnan mo. Nagpalitan ng tingin sina Travis at Forrest. Naguguluhan man ay kinuha pa rin nila ang kahon at binuksan. Bago pa nila tuluyang mabuksan ang kahon, nakaamoy sila ng halimuyak mula sa kahon na gawa sa kahoy. Agad na napuno ng halimuyak ang buong sasakyan. Sa kaunting singhot nito, ramdam na ramdam nila ang lahat ng kanilang pagod. Slam! Nang makita ito, dali-daling itinulak ni Travis ang takip ng kahon na gawa sa kahoy para maisara ito ng mahigpit. Gayunpaman, ang bango ay nananatili sa loob ng kotse at hindi maalis kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Naramdaman ni Travis ang bilis ng tibok ng puso niya. Huminga siya ng malalim at naghintay ng kalahating minuto bago unti-unting kumalma ang kanyang tibok ng puso. Sir, sa tingin ko ito ay isang pambihirang halamang gamot sa loob ng kahon na gawa sa kahoy, tama ba? Kung hindi, hindi ito magkakaroon ng kahangahangang halimuyak. Nakalanghap ng malamig na hangin si Forrest habang nagmamadaling lumingon sa lalaking nakaitim at nagtanong. Tama ka. Tumango ang lalaking nakaitim. Huminto ang lalaking nakaitim at nagpatuloy, ang damong ito ay ang maalamat na blood reishi mushroom, hindi isang bagay na madali mong makukuha sa mortal na mundo. Ibigay mo ito kay Tyr. Natural, magagawa mong makamit ang iyong layunin. Blood reishi mushroom. Parehong natulala sina Travis at Forrest. Nasa negosyo sila ng medicinal herb. Kaya, syempre, pamilyar sila sa lahat ng mga halamang gamot sa mundo. Ang blood reishi mushroom na ito ay naitala sa ilang medicinal herb wonder books. Isa ito sa pinakabihirang mga halamang gamot sa mundo. Bagamat ang duo ang nagpatakbo ng pinakamalaking parmasyutiko sa Con City, ilang beses lang nila itong nabasa sa mga aklat. Para sa ganitong uri ng halamang gamot na umiiral lamang sa mga alamat ngunit hindi sa katotohanan, palagi nilang iniisip na ito ay isang gawa-gawa lamang. Gayunpaman, narito ito ngayon, sa harap mismo ng kanilang mga mata. Pwede ko bang buksan ulit at tingnan ulit? Hindi napigilan ni Forrest ang tukso. Hinablat niya ang kahon sa kamay ni Travis at nanginginig ang boses na nagtanong. Of course, nakangiting sabi ng lalaking nakaitim. Iniabot ni Travis ang kahon sa kanyang ama habang lalong nanginginig ang mga kamay ni Forrest. Huminga ng malalim ang haggard na lalaki bago bahagya niyang binuksan ang wooden box. Pagkatapos, isang mas malakas na aroma ang bumuhos ng sabay-sabay. Sa loob ng kahon ay nakalagay ang isang blood reishi mushroom. Gayunpaman, kumpara sa mga ordinaryong reishi mushroom, ang isang ito ay madugong pula mula sa itaas hanggang sa ibaba. Tila ang pinakadalisay na dugo ay dumadaloy sa loob ng damo. It's blood reishi mushroom for real. Exactly the same as the one recorded in the book. Hindi napigilan ni Forrest ang pagtitig sa damo habang gulat na sigaw. Ibigay mo kay Tyr, at maaalis ang krisis ng pamilya mo Jensen, walang pakialam na sabi ng lalaking nakaitim. Gayunpaman, ang isang nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata ay natatakpan ng kanyang baseball hat. Sir,
I'm afraid that such precious medicinal herb hindi na masusukat ng pera. We never met before. Bakit ka mag-i-invest ng ganoon kalaking halaga para matulungan ang Jensen family namin na masolusyonan ang mga agarang problema natin? Ibig sabihin ba ay may kailangan kang gawin namin? Pero, isa lang kaming maliit na ordinaryong pamilya sa Con City, hindi ka namin matutulungan yan. Kaya sa halip, maaari mong personal na ibigay ang blood reishi mushroom kay Tyr. Para matulungan ka niya. Kahit na siya ay nabigla at tuwang-tuwa, si Forrest ay hindi walang alam. Naunawaan niya na walang libreng tanghalian, lalo na ang walang kalakip na regalo tulad ng ganitong uri ng bihirang gamot. Nang marinig ang sinabi ng kanyang ama, unti-unting nawala ang pananabik sa mukha ni Travis. Ngunit sa kasamaang palad, laging may kasamang panganib ang mga benepisyong nahuhulog mula sa langit. Natatakot ba kayo na baka kita? Umiling ang lalaking nakaitim na may bakas ng pagtatampo sa boses. Sir, please don't misunderstand our intention. Medyo may nararamdaman lang kaming kakaiba. Hindi naglakas loob si Forrest na sakta ng lalaking ito na basta-basta makakalabas ng blood reishi mushroom. Nag-aalala siyang baka malampasan ng kakayahan ng lalaking ito si Tyr. Sa tingin niyo ba kailangan ko kayong biruin? Maganda ang mood ko ngayon, at nalaman kong nagkakaproblema kayo pag nagkataon, kaya gusto ko lang kayong tulungan sa pagdaan. This blood reishi mushroom ay bihira lang pero para sa inyo, ngunit hindi ito nagkakahalaga sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong kunin ang iyong mga tao na pag-aralan ito, at pagkatapos ay ipadala pagkatapos mong isipin na walang problema dito. Pagkasabi niyo ay tinulak na lang ng lalaking nakaitim ang pinto ng sasakyan at lumabas ng sasakyan. Nang makapag-react sina Travis at Forrest at tumingin sa labas ng sasakyan, nakita nila ang lalaking nakaitim na kalalabas lang ng sasakyan na tila nawala sa hangin. Nakaupo ang dalawa sa loob ng sasakyan, nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa isa't isa, iniisip kung ano ang nangyayari. Dad, sa tingin mo ba ang bagay na ito ay ang tunay na pakikitungo? Hindi makapaniwalang tanong ni Travis habang binubuksan ulit ang box at sumilip ulit. It should be the real deal, ayon sa recording ng itsura at halimuyak nito base sa libro. Basta, bakit tayo binigyan ng taong ito ng ganoong kamahal na damo? Sinadya ba talaga niya iyon noong sinabi niyang good mood siya at na ito ang ating maswerteng araw? Huminga ng malalim si Forrest habang sinasabi niya ang kanyang mga iniisip. I think we should better ask our experts to study it. Regardless of the reason, since yung lalaking yun ang nagbigay ng herb sa atin, I don't think he will back out. Kabanata 1379. Pagsusuri. Pahalagahan ni Tyr Summers ang regalo kung ito ay tunay. Pagdating ng panahon, isang pahayag lang ng pagsang-ayon mula sa kanya, at sa wakas ay matatapos na ang ating mga problema. Matapos itong pag-isipang mabuti, mabilis na sinabi ni Travis Jensen sa kanyang ama, si Forrest Jensen, ang kanyang mga iniisip. Kailangan kong tumawag ka agad. Walang pag-aalinlangan, inilabas ni Forrest ang kanyang cellphone at tinawagan ang eksperto ng Century Herb Pharmaceutical, na tuwang-tuwang nagsabi, Jeb. Gusto ko kayo ni Seth sa Homer's Feast ngayon. Nasa parking lot kami ni Travis. May medicinal herb para pag-aralan mo. Kaya itigil mo na yung ginagawa mo at pumunta ka kaagad dito. Boss, Homer's Feast is where Tyr Summers, having a party para sa kanyang mga anak. Unfortunately, all surrounding roads are blocked because of the insane traffic pileup caused. So we can't make it. Ang dalubhasa na kilala bilang si Jeb ay tila medyo nabagabag sa kahilingang iyon. Ito lang ang mga kalye sa harap ng Homer's Feast. Ihinto mo ang iyong sasakyan sa intersection at lumakad ka. Mayroon kang 20 minuto, o ayaw na kitang makita sa kumpanya. Iyon ang pinakamaliit sa mga alalahanin ni Forrest. Kailangang dumating ang mga ekspertong iyon kahit na kailangan nilang gumapang sa kanila. Tumango lang si Jeb bilang pagsang-ayon at pangakong darating siya sa lalong madaling panahon. Matapos ibaba ang telepono, nakahinga ng maluwag si Forrest. Sa wakas ay nakinig na ang Diyos sa aming mga daing ng tulong at nagpadala ng isang tagapagligtas. Kapag pinigilan ni Tyr Summers si Drake Tucker at ang kanyang mga goons na sirain ang ating buhay, maaari na nating mabuhay ang ating buhay. Sabi ni Forrest sa mahinang boses habang nakatingin sa kahoy na box sa kamay niya. I sure hope so, dagdag ni Travis. Mabilis na lumipas ang 20 minuto, ngunit kina Travis at Forrest, ito ang pinakamatagal na hinintay nila.
Pagkatapos, nang tatawagin na sana nilang muli si Jeb, itinulak ang kanilang mga pinto at pumasok sina Jeb at Seth, naghahabol ng hininga. Anong nagmamadali, boss? Ano ang damong gusto mong i-analyze natin? Niyakap nila ang kanilang mga dibdib at nagtanong. Ito ay maliwanag na sila ay dumating na tumatakbo sa buong paraan, hindi handang ipagsapalaran ang pagdating ng huli. Tingnan mo kung ano ang nasa loob nitong kahoy na kahon. Maingat na iniabot ni Forrest ang kahon at sinabing, dahan-dahan lang. Ayaw kong masira ang nasa loob. Sige boss. Kinuha ito ni Jeb at itinaas ang takip nito. Napasigaw siya sa gulat nang makita ang blood reishi mushroom. Boss, this is the mythical blood reishi mushroom. Sa mga libro ko lang nabasa, pero who know it exists. Paano ka nakakuha ng isang bagay na napakamahal? Tinitigan ni Jeb ang laman ng wooden box at nanginginig na boses. Tingnan mo ito, Seth, ito ang blood reishi mushroom, tama ba? Napangiti si Forrest nang marinig ang komento ni Jeb. Tama. Ito ang blood reishi mushroom, isa sa pinakamagagandang halamang gamot sa buong mundo. Nakakita na ako ng hindi mabilang na mga pambihirang halamang gamot at sangkap sa aking mahabang medikal na karera, ngunit ito ang una. Ito ay sulit, nabubuhay ng ganito katagal. Ibinaling ni Seth ang atensyon sa kahon at masiglang sumagot. Sinimulan nila itong pag-aralan habang patuloy silang nagbubulala sa paghanga. Wala pang 20 minuto ang lumipas nang sa wakas ay nakumpirma nilang ito nga ang mythical blood reishi mushroom. Tulungan ng Diyos ang pamilya Jensen. Naligtas ang Century Herb Pharmaceutical. Nawala ang pagdududa ni Forrest matapos marinig ang hatol ng mga eksperto. Saan mo nakuha to, boss? Akala ko kung ano lang ito. Sa blood reishi mushroom, makakabuo tayo ng mga bagong gamot na panggamot. So with that, ilang araw na lang ang Century Herb Pharmaceutical para bumalik sa dating gloria. Parehong hinahawakan ni Jeb at Seth ang kahon na gawa sa kahoy sa tuwa. Sa mga lalaking ito na ginugol ang kanilang buong buhay sa pag-aaral ng mga halamang gamot, ang pagkakita sa blood reishi mushroom ay hindi naiiba sa isang mahilig sa alak na natikman ang napakabihirang 1,776 na Lennox Madeira. Hindi ito para sa pananaliksik. Mabilis na tinanggihan ni Forrest. Bakit? Agad na nawala ang kanilang mga ngiti. May ibang pakay ang blood reishi mushroom. Dahil nakumpirma mo na ang authenticity nito, maaari ka nang umalis. Kinuha ni Forrest ang damo at winigayway ang kanyang kamay. Parehong nag-aatubili sina Jeb at Seth, ngunit wala silang magagawa dahil mga empleyado lang sila ng Century Herb Pharmaceutical. Sabi nga, nakita nila ang blood reishi mushroom at naamoy ang kakaibang bango nito, mas masaya sila sa karanasan. Pagkaalis ng mga eksperto ay agad na nilock ni Travis ang sasakyan. Ang Century Herb Pharmaceutical ay sa wakas ay malaya na sa mga problema nito pagkatapos na maibigay ito kay Tear Summers, Travis. Sa wakas, ligtas na tayo sa pagkabangkarote. Hinawakan ni Forrest ang kahoy na kahon sa kanyang mga kamay at nanginginig na sinabi. Bakit hindi natin itago ang kalahati, Father? Ang blood reishi mushroom ay isang napakabihirang halamang gamot. Kaya't ibibigay natin ang kalahati kay Tear Summers at ang iba ay itatago sa ating kumpanya. Tama ang mga eksperto. Aagawin natin ang mundo sa pamamagitan ng bagyo kung bumuo tayo ng mga bagong gamot mula sa kabute, sabi ni Travis pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni. Of course not. When have you gifted someone half a gift? Surely you sense the frightening vibe coming from that man just now. I think he knows Tear Summers personally pero hindi niya maiharap ang regalo at naisip ang humingi ng tulong sa atin. Kung alam niyang nag-iingat tayo ng ilan para sa sarili natin, masisira tayo. Matuwid na tumanggi si Forrest matapos marinig ang ideya ni Travis. Naiintindihan ko, sabi ni Travis na nakayuko ang ulo. We'll present the mushroom to Tear Summers after the party ends. Kapag nakita niya kung ano ang nasa loob ng box, magsusumamo tayo na iwan niya ang ating pamilya, ani Forrest. I will, sagot ni Travis. Hindi pa tapos ang pagdiriwang. Maraming pamilya at organisasyon ang pumirma ng mga kasunduan para sa pakikipagtulungan para sa kanilang mga negosyo at pakikipagsapalaran sa panahon ng piging. Sa Castle in the Sky, abala si Tear sa inuman at pakikisalamuha sa mga dumalo. Hanggang gabi ay malapit nang matapos ang piging. Umalis na ang karamihan sa mga bisita sa lower halls habang ang mga malalapit na kaibigan at pamilya ni Tear sa Castle in the Sky ay masaya at kontento sa handaan.
Ang ilan ay umalis dahil sa mga pangako sa trabaho, habang sina Dalton Alroy, Draco Summers, Carson York, at ang mga katulad nito ay piniling manatili sa Con City sa loob ng 2 araw. Inimbitahan ni Tyr ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa Lunar Mountain Villa pagkatapos ng pagdiriwang. Sa kanilang paglabas mula sa kapistahan ni Homer, nilapitan sila nina Travis at Forrest. Kabanata 1380. Pagpapatawad. Sandali lang, Mr. Summers, may sasabihin kami. Sigaw ni Forrest Jensen habang tumatakbo habang nakaakbay ang kahon na gawa sa kahoy. Sumunod sa kanya ay si Travis Jensen, na bumantong hininga at muntik nang mabangga si Dalton Alroy. Dahan-dahan lang. Hindi alam ni Dalton kung sino ang lalaki ngunit inabot niya at binigyan ng bahagyang paghila si Travis na may ngiti sa labi. Salamat, sir. Salamat. Napabulala si Travis. Tila nanlambot siya sa pagbaba ng kayamanan ng Century Herb Pharmaceutical. Kung nangyari ito noon, susumpa siya at iginiit kay Dalton na tumabi sa halip na magpasalamat sa pagtulong ng matanda. Travis Jensen, Forrest Jensen. Nagulat si Tyr nang makitang sumusulpot ang mga lalaking ito. He asked nonchalantly, "What are you here for?" Hindi kami nakapasok dahil sa dami ng tao, Mr. Summers. Kaya naman napili naming pumunta ngayon. We'd like to offer our heartiest congratulations with a sincere gift. Yumuko si Forrest at iniharap ang kahoy na kahon kay Tyr. Nandito ka para bigyan ako ng regalo. Parehong natigilan sina Tyr at Winifred sa narinig. Nagkaroon ng masamang dugo sa pagitan nila at ng mga Jensen. Ilang taon na ang lumipas mula noong huli silang nag-cross ng landas. Kaya bakit sila dumating ngayon, at may regalo pa? Sa panahon ng pagkalito ni Tyr at Winifred, humakbang pasulong si Travis at sinabing, "Tyr Summers, mali ako. Hindi ko dapat ginawa ang lahat ng mga bagay na iyon kay Iris Zia. Gayunpaman, nangyari iyon matagal na ang nakalipas. Kaya ngayon, dumating kami kasama ang mga taos pusong-puso upang ibigay sa iyo ang aming pagbati." Say what you really want to say, Travis Jensen. I don't like people twisting their words, mataimtim na sabi ni Tyr, na para bang nakita niya mismo ang iniisip ni Travis. Medyo natigilan, dumiretso si Travis sa punto, "Tyr Summers, Century Herb Pharmaceutical has been harassed all these years. Please spare us." Naharas. Kumunat ang noo ni Tyr. Kung hindi dahil sa pagtatagpong ito, nakalimutan na niya si Travis. Kung tutuusin, sa kanyang kasalukuyang posisyon, hinding-hindi niya hahabulin ang mga taong hindi gaanong mahalaga gaya ng pamilya Jensen. Sinabi ni Travis sa mahinang boses, "Kami ay nag-iisa at ginawa lamang ang tama nitong mga taon. Gayunpaman, ang iyong mga tauhan ay hindi tumigil sa panggigipit sa aking kumpanya. Malapit nang malugi ang Century Herb Pharmaceutical. Mangyaring tulungan kami." Hinaras ng mga tauhan ko ang Century Herb Pharmaceutical. Medyo natarante si Tyr. Matapos bigyan ng leksyon si Travis na hinding-hindi niya makakalimutan, nakalimutan na ni Tyr ang lahat ng nangyari sa paglipas ng mga taon. Ito ang nangyari, Mr. Summers. Matapos marinig ang palitan, lumapit si Drake at bumulong sa tenga ni Tyr. Noon niya naintindihan sa wakas. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya, "Maimpluwensyahan ka sa Con City, ha? Isang casual na pahayag lang ang kailangan para ilagay ang Century Herb Pharmaceutical sa gayong pagdurusa." Umiling si Drake, "They deserved it." Tama na. Ikinaway ni Tyr ang kamay niya. Kung ganoon, siguraduhing alam na nilang iwanan ang pamilya Jensen mag-isa mula ngayon. Naiintindihan ko, Mr. Summers. Agad namang sumang-ayon si Drake. Itinuro niya ang pares ng Jensen at sinabing, "Hindi ka dapat magdulot ng anumang kaguluhan sa lungsod ng Con. Kung hindi, sisiguraduhin kong ikaw at ang maliit mong botika na iyon ay mawawala sa lungsod." Naiintindihan namin. You have our words, Mr. Tucker. We'll keep to ourselves. Galit na tumango ang magkaparehang Jensen. "This is a little gift from us. Please accept it." Mabilis na iniharap ni Forrest ang kahon na gawa sa kahoy. Si Drake ang tumanggap nito sa ngalan ni Tyr. Nang makita niya ang blood reishi mushroom sa loob, nakaramdam siya ng pagkatulala, na mabilis na naging galit. "Forrest Jensen. This is your gift. Mr. Summers is very kind to you, and you gave him a dyed piece of mushroom. Do you think we are morons?" Itinuro ni Drake ang laman ng kahon at kinawayan si Forrest. "Mr. Tucker, hindi ito tinina kundi isang tunay na blood reishi mushroom, isa sa mga pinakapambihirang halamang gamot sa mundo, at isang regalo mula sa akin kay Mr. Summers.
Takot, nagmamadaling paliwanag ni Forrest. Dagdag pa ni Travis, talaga. Ang blood reishi mushroom ay sinuri ng dalawa sa aming mga eksperto. Talagang bihira at tunay. Magsasalita na sana si Drake nang pigilan siya ni Dalton sa by-wave ng kamay niya. Ang halimuyak ng blood reishi mushroom ay nagsimulang punuin ang hangin, pinupuno ang lahat ng kaaya-ayang pakiramdam. Inabot ni Dalton ang kabute. Tiningnan niya ito, ngumuso ng ilang beses at agad na napalitan ng pagtataka ang ekspresyon niya. Ito nga ay blood reishi mushroom, isang pambihirang halamang gamot. Mas maganda ang 60 taong snow lotus, ngunit ito ay medyo malapit. Saan mo nakuha ito? Agad na tanong ni Dalton. Ang blood reishi mushroom ay isang bagay na hindi nila kailanman makukuha sa mga maharlikang pamilya. Bilang mga ordinaryong mamamayan ng Con City, lubhang kaoy na hinala para kay Forrest at Travis na makipag-ugnayan sa damo. Well, natigilan si Forrest, pero buti na lang, tumunog si Travis, nagpadala kami ng mga eksperto na naghahanap nito, nagpapagal at pinagpapawisan, para lang maihatid namin ito sa iyo, Mr. Summers. Sana mapatawad mo kami sa lahat ng aming ginawa. Pagkatapos ng maikling katahimikan at masusing pag-inspeksyon sa halamang gamot ng walang nakitang mali, mamahantong hininga si Tyr at sinabing, oh well, tinatanggap ko na ito. Kaya kahit ngayon lang tayo. Salamat, Mr. Summers. Naramdaman ni Forrest ang paglabas ng tensyon sa kanyang katawan. Mabilis siyang sumagot, nakangiti, ang blood reishi mushroom ay mahusay para sa katawan. Dapat mong ibigay ito sa iyong mga anak, Mr. Summers. It's phenomenal talaga, pero masyado pang bata ang mga anak ko para ubusin ito. Umiling si Tyr. Lumingon siya kay Winfred at nilagpasan ang kahon na gawa sa kahoy. Ibigay natin ito kina tatay at ina. Kamakailan lang ay nagsisikap sila. Mukhang maganda. Tumango si Winifred at kinuha ang herb sa kanya. Get going now. Century Herb Pharmaceutical is free to do business from now on, iwinagayway ni Tyr ang kanyang kamay at sinabi. Salamat, Mr. Summers, salamat. Ang mag-ama ay labis na nagpasalamat kay Tyr at nagmamadaling umalis sa banquet hall, na halos madapa sa labasan.